Nagkasalpukan ang dalawang motorsiklong yan sa Difun, Quirino. Patay ang isang rider habang kritikal ang isa pa. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng isang motorsiklo. Wala ring suot na helmet ang mga rider. Naglalakad sa gilid ng kalsada sa Quiapo, Maynila ang mag-anak na ito nang salpukin ng tricycle. Nakaladkad ang mga biktima kabilang ang dalawang batang edad 2 at 3. Ginagamot pa sila sa ospital. Ayon sa tricycle driver, nakatulog siya. Sa mga biyabiyahe po sa NAIA Terminal 3, magdala ng pamaypay at tubig. Nakapatay kasi ang air conditioning system doon hanggang mamayang umaga. Pero hindi yan aberya, kundi para bigyang daan ang paglalagay ng mga bagong cooling tower. Mula sa NAIA Terminal 3, may live report si EJ Gomez. EJ? Maki Sandra, naka-shutdown ang air cooling system ng NAIA Terminal 3 simula alas 9 ng gabi hanggang alas 9 bukas ng umaga. Ito raw ay para bigyang daan ang pagpapalit ng lumang air cooling tower dito sa Paliparan na hindi pa napapalitan simula nang itayo ang Terminal 3 at mag-operate partially noong 2008. Higit isang oras pa lang nang simulang i-shutdown ang air cooling system ng NAIA Terminal 3 pero ramdam na ng maraming pasahero ang init. Ang pamilya Liaban kasama pa ang mga chikiting sa paghihintay na makaalis patungong Qatar ang kanilang kaanak. Matindi raw ang hassle ngayong mainit kahit sa waiting area ng Terminal 3. Panay-paypay daw sila. Bumili na rin daw sila ng mga palamig at inumin. Ganyan din ang ginawa ni Nanay Feli na hinihintay lang din ang pag-alis ng kanyang anak palipad din papuntang Qatar. Pati nga mismong staff ng NAIA kanya-kanyang paypay din ngayong gabi. Sabi ng MIAA, habang naka-shutdown ang centralized cooling system, magpapakalat ng mga electric fan at blowers sa iba't ibang lugar sa Paliparan. Pagaganahin pa rin ang ilang standalone air conditioning unit dahil batid ng MIAA na hindi magiging optimal ang lamig sa mga oras na yan. Apektado ng shutdown ng mga check-in counter, immigration departure area, final security check area, baggage carousel area at maging arrival lobby. Tinatayang 27,000 na pasahero ang maapektuhan ng 12-hour temporary shutdown. Humihingi naman ng paung-unawa si MIAA General Manager Eric Jose Ines para sa anumang inconvenience na dulot ng upgrade sa terminal. Ang hassle lang kasi syempre in-expect namin malamig. So kaya may mga dala kaming bata, comfortable lang. Kaso yun nga, sobrang init. Sobrang init talaga. Ngayon medyo nainitan na, tapos ganito na yan. Pumili ako ng ganito para ma-fresh ko anak ko. Wala po. Siyempre, tistiisin. Sa mga oras na ito, mas matindi na yung init na nararanasan sa loob ng Paliparan. Yung ilan nga, nakararating lang dito sa departure area ng ating NAIA Terminal 3, hindi raw alam yung pag-shutdown ng air cooling system. Kaya wala raw silang magagawa kundi magtiis-tiis na lang. Mula rito sa Pasay City, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, EJ Gomez. Siyamang sinagip sa raid sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan na pinagtataguan umano ng mga biktima ng iligal na bentahan ng kidney. Ang itinuturong mastermind ng operasyon, head nurse sa National Kidney and Transplant Institute. May report si John Consulta. Kidneys for sale. Nakakalungkot pero totoo. Ang iligal na bentahan ng kidney o bato isiniwalat na noong 1999 sa Peabody-winning eyewitness documentary ni Jessica Soho na Kidney for Sale. Noong nakarang taon, nabistong lumipat na online ang bentahan yan. Hanggang ngayon, meron pa ring nahuhuli. Matapos itip ng informante, ni-raid ang isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan na umunoy pinagtataguan ng mga biktima ng organ trafficking. Ikaw yung bagong opera? Taga-NBI, relax lang ha. Kunin ko muna sa cellphone nyo ha. Siyam ang nasagip, 4 sa kanila, naoperahan na. Ang isang 20 anyos, pumayag na makuna ng bato kapalit ng 200,000 pesos. Pero ang ipinangakong pera sa pang-enroll sana, naging bato. 2,000 lang po yung nabigay nila. Sakit po. Mabigat po sa pakiramdam.
Ayon sa NBI, sa Facebook group ni recruit ang mga biktima. Nakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Inaresto ang 3 suspect na nagbenta rin ng kanilang kidney. Sa loob ng 1 taon, 20 kidney transplant na raw ang na-facilitate nila. Meron pong mga profesyon. Politiko wala? Meron na din po. Anak ng politiko po, nakilala din po. May pagsisisiman po ako pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Ang utak sa likod nito, isang head nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Doon siya nakakuha ng mga customers. May 3 doktor din daw na sangkot batay sa sinumpaang salaysay. Sinampahan na ng reklamong Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto, pati ang head nurse ng NKTI na at large pa rin. Ang NKTI, kinumpirma na nurse nila ang binanggit ng NBI. Nagsasagawa na raw sila ng sariling investigasyon. Giit nila, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinarang ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national na may Philippine passport. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, lumabas na Chinese passport holder ang lalaki pero nagpresenta ng Philippine passport sa NAIA. Nadiskubre rin ng BI na may permanent residency ito sa Pilipinas na posibleng ginagamit daw nito para makaiwas sa ilang protocol. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang dayuhan. Eksklusibo umano para sa mga dayuhan ang sinalakay na resort sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro, kung saan natagpuan ang iba't ibang gamit sa sugal na walang kaukulang papeles. Inaalam kung may illegal na pogo roon pero agad itong itinanggi ng mayor doon. May report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nang galugari ng mga operatiba ng NBI Mimaropa ang resort na ito sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Tumambad ang ilang gambling paraphernalias, may slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips, may nakita ring laptop at SIM cards. Sir, please hold your ID here. 40 foreign nationals ang nadatna ng NBI, pero walang naaktuhang mga nagsusugal. Nakapagtataka, parang natipok ng operation dahil wala mga tao that not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually, yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI, isang dayuhan ang nagmamay-ari ng resort na 2019 pa binuksan. He is Chinese descent, pero nung tininan namin yung passport na sir, American pala siya, national. I don't have any comment. You don't have any comment, sir? Yes. Nakapagpiyansa kaninang hapon ng may-ari ng resort na hindi naman ipinasara. Pero nakamonitor daw ang NBI matapos makatanggap ng impormasyong posibleng may illegal na pogo sa loob nito. Nanindigan naman si Puerto Galera Mayor Rocky Ilaga na walang pogo sa kanilang lugar. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo, ang mga resort talagang meron niyang ping-pongs, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. May business at mayor's permit daw ang resort pero walang kaukulang papeles ang mga gambling materials. Cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now, hindi pa natin napatunayan niya na pugo nga talaga yung manang doon. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinakita ng Senado na hindi kulungan ang detention room na pagdadalhan kina suspended Mayor Alice Guo at kanyang mga kaanak kapag naaresto o sumuko sila. Walang rehas
At meron pang ang aircon ang silid na dating daycare ng Senado. Meron din itong 3 double-deck na kama, water dispenser, banyo at lababo. Sabi na abogado ni Guo, kinukumbinsi nila si Guo na humarap sa Senado pero matindian nila ang mental anxiety nito. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, pwedeng hilingin ni Guo na mapalaya siya sakaling humarap sa Senado. Tumutulong na rin ang NBI sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa paghahanap kay Guo. Ipinaaresto ng Senado si Guo, kanyang mga magulang, kapatid at iba pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa Senate hearing kaugnay sa Pogo. Resupply mission sa BRP Sierra Madre pinag-aaralang isabay sa isang multilateral maritime cooperative activity. Mga sundalo sa BRP Sierra Madre nabubuhay na lamang sa huling supply na in-airdrop noon pang June 17. 5 opisyal ng DepEd nagsimite ng courtesy resignation kay Sonny Angara para raw bigyang pagkakataon ang incoming secretary na mamili ng mga tao. Computer system ng Department of Migrant Workers nag-offline matapos ma-hack. Mga pangunahing serbisyo gaya ng pag-i-issue ng Overseas Employment Certificate na apektuhan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. 2 weather system kasi ang nagdudulot ng pag-ulan sa bansa. Unahin natin ang namataang low pressure area 255 kilometers east ng Surigao City sa Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero kung sakali, tatawagan itong Bagyong Butchoy. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang kikilos ang LPA pa-northwestward. Posible rin itong tawirin ang Bicol at silangang bahagi ng Mimaropa. Magpapaulan din ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Mindanao. Mag-ingat sa banta ng pagbaha at landslide. Four days before the GMA Gala, ilang kapuso at Sparkle Stars looking forward na sa biggest celebrity event of the year. From organizers to suppliers, hands-on sa fundraising event para sa GMA Kapuso Foundation. It's a time also that GMA wants to give thanks to everyone and acknowledge how important everyone is. Sa mga huling linggo ng Black Rider, karakter ni Katrina Halili at Philip Salvador magbabalik. Romana is back. Kasali ako din sa huling laban ng Black Rider at tutulong ako kay Elias. I'm grateful na nagkasama tayo. At this point, everybody is a suspect. Rafael Rosel mixed emotion sa magagandang feedback sa Kapuso murder mystery drama na Widow's War. Sobrang overwhelmed lang talaga kami sa pagtanggap ng mga tao and we're just motivated to do even better. I'm in a jeepney. That's pretty much their public transportation. This is like a roller coaster. Japanese-Taiwanese stand-up comedian na si Atsuko Okatsuka enjoy sa first time na pagsakay sa jeep. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.